Keisha's point of view. Putik, nasan na ba ako? Umihilang naman ako ah. Bakit hindi na ako makabalik sa mga kasama ko? Natikbalang na yata ako ah. Lintik na yan. Nag-ayang mag-camping ang mga kaibigan ko rito sa isang gubat na hinihinalang may mga elemento. Nag-inuman kami tapos may tama na ako. Naihi ako kaya tumayo ako pero hindi na ako makabalik. Mama, nawawala na ako. Umiiyak kong sabi at sumisinghot-singhot pa. Why are you crying? Napahinto ako sa pag-iyak na may marinig akong lalaking nagsalita. Nahihilong nilingon ko siya at bumungad sa akin ng matangkad na lalaki. Hindi ko makitang itsura nito dahil madilim pero malaking tao siya. Ang buhok nito ay tila ginto dahil sa pagka-blonde. Tao ba ito? Sino ka? Tanong ko sa kanya. I'm Jaren. Sagot nito. Nawawala ako eh. Hindi na ako makabalik sa pinanggalingan ko. Uwe, tikbalang ka eh. Sabi ko bago maglakad palapit sa kanya. Kinapa ko ang katawan nito at pinisil-pisil. Walang balahibo pero ang tigas. Baka kung anong mapisil mo. Natatawang sabi nito. Buntisin mo nga ako. Walang prenong sabi ko sa kanya. Next month mawawala na ako sa kalendaryo eh. Pero wala pa rin akong boyfriend o asawa. Kahit na anak na lang ang kasama ko sa pagtanda ayos na sa akin. Lasing ka. Baka pagsisihan mo. Seryosong sabi nito. Sus, hindi kaya. Sabi ko. Kahit maging kalahating tikbalang pa yung anak ko ayos lang. O sige na. Buntisin mo na ako. Bigla na lang nitong hinila ang bato ko at pinagtagpo ang mga labi naming dalawa. Kahit na hindi ako marunong humalik, nilabanan ko ang ginagawa niyang paglaplap sa akin. Inihiga ako nito sa lapag at pinatungan. Parang tinapay kung lamutakin nito ang dibdib ko. Buti na lang at malaki ang dede ko. Dahan-dahan naman. Sit ako sa kanya. Gusto ko lang ng bata no, hindi breast cancer. Tinanggal nito ang mga damit ko hanggang sa maramdaman kong wala na akong suot. Kinagat pa ako ng lamok pero dead ma lang. Gusto ko lang talagang mabuntis. Purientisima! Malakas kong sigaw nang bigla niyang ipasok ang alaga niya. Pakiramdam ko, nawasak ang buong katawan ko. Para akong sinagasaan ng tren at hinati sa katawan. Umabot yata sa sikmura akong alaga nitong elementong to. You're a virgin? Gulat na tanong nito. Malamang! Umiiyak kong sigaw bago siya suntukin. Tantado ka! Ano ba yung alaga mo? Parang sa kabayo yan ah. Well, you can't blame me. I'm big. Mayabang na sabi nito. Parang damit na binabad niya muna ang alaga niya sa loob ko at nang makapag-adjust na ako, ay bumayo na ito na para bang isang kabayo. Purientisima. Ano bang klaseng resistensyang meron tong lalaking to? Pakiramdam ko banat na ako. Hindi ko na alam kung anong mga nangyari dahil nandilim ang paningin ko. Nagising ako dahil sa sikat ng araw. Nakakapagdaka na masakit ang katawan ko. Lalo na ang kipay ko. Nakasimangot akong dumilat at halos lumuwa ang mga mata ko nang makitang wala na akong saplot. Anong nangyari sa akin? Gulat kong tanong. Ang dami kong hiki sa bandang dibdib. Inalala kong nangyari kagabi at napanganga ako nang maalala ko ang lahat. Akala ko panaginip lang yun. Keisha, nasan ka na ba? Nataranta ako nang makarinig ako ng sigaw. Mabilis akong nagbihis at mabilis kong inayos ang sarili ko. Halos hindi ako makalakad dahil sa sakit. Parang troso ang pumasok sa loob ko dahil sa sobrang sakit. Kinakabahan din ako dahil papaano kung hindi tao ang inaya ko. Wala man lang kasi itong bakas kanina. What if tikbalang siya na nag-anyong tao? Yung buhok niya kasi kakulay ng buhok ng tikbalang. Keisha! Napaayos ako ng tayo nang makitang dalawa kong kaibigan. Saan ka ba nagpunta? Tanong ni Colleen. Diyan lang. Sagot ko at tumawa ng peke. Tara, balik na tayo sa tent tapos alis na tayo rito. Baka mamaya may mga elemento pa rito eh. Naglakad kami pabalik sa tent.
Pilit kong idinediretso ang lakad ko pero nauwi pa rin sa pagkakaika-ika. Napano ka ba? Tanong ni Maris. Tumuso kanina yung pa ako sa kahoy eh. Palusot ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin na may inaya akong nilalang na makipagjugjugan para lang mabuntis ako. Nang mabalik na sa tent ay gising na ang mga jowa nila. Hindi man lang tumulong na hanapin ako. Mga walang kwenta. Nagligpit na rin kami ng mga gamit. Pagka uwi ko talaga maliligo ako. Amoy ewan ako tapos ang lagkit-lagkit pa ng katawang ko. Pagkatapos namin magligpit ng mga gamit ay nagsimula na kaming maglakad pababa. Maiyak-iyak yata ako sa sakit ng pechay ko eh. Iika-ika pa rin ako pero kasalanan ko naman kaya't hindi dapat ako nag-iinarte. Ayos ka lang ba? Tanong ni Maris. Gusto mo bang ipapasan na kita kay Jacob? Kaya ko na. Sagot ko na lang. Nang makababa kami ay iniligay na namin ang mga bag sa dala naming pickup truck. Sumakay na agad ako para naman maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Nang makapasok sila ay nagsimula ng umandar ang sasakyan. Nakatingin lang ako sa paligid at natigilan ako nang makita ang isang malaking tao na may blanding buhok at nagmistulang ginto. Napakapit naman ako kay Colleen dahil sa takot. Putik, nadali nga yata ako ng tikbalang ah. Anong gagawin ko? What if mabuntis ako? What if yung anak ko tikbalang din? Magiging viral pa siya kung sakasakali. Namumutla ka, sabi ni Colleen. Kisha, ayos ka pa ba? Para ka nang hihimatayin. May nakita akong tikbalang. Takot na sagot ko. Sumilip ito sa labas kaya't sumilip rin ako. Parang nagkakarerahan ang puso ko nang makitang wala na yung malaking tao. Lasing ka pa yata eh. Tumatawang sabi ni Migs, ang boyfriend ni Colleen. Wag kang epal. Masungit na sabi ko sa kanya. Nauna nila akong ihatid dahil mukhang hindi raw talaga ako okay. Nang makarating ako sa bahay, ay diretso agad ako sa banyo't naligo. Kahit na ayaw kong naliligo sa bahay dahil nandun ang manya kong tito na kapatid ni mama, naligo pa rin ako. Ayoko kasi ng malagkit na feeling, nakakainis. Pagkatapos kong maligo ay dumiretso agad ako sa kwarto ko't nagkulong. Tumulala lamang ako habang iniisip ko anong gagawin ko kung sakaling mabuntis ako. Isang gabi lang naman yun, Keisha. Magiging okay ka lang. Pagkausap ko sa sarili ko. Isang gabi pero ilang beses namang pinutukan. Sana talaga walang mabuo. Ayokong magkaroon ng anak na tikbalang. Hindi ko kaya. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Unti-unti ko nang nakakalimutan ang nangyari. Pero bigla namang dumating ang bagay na kinatatakutan ko. Buntis ka? Sigaw ni Mama, Colleen, Maris, at kapatid kong si Kiana. Oo, mahinang sagot ko. Papaano? Tanong ni Papa. Ano bang ginawa niyo ni Mama para mabuo ako? Sarkastikong tanong ko. Umambay ito ng batok kaya't sinamaan siya ng tingin ni Mama. Napaayos namang bigla si Papa. Keisha, may boyfriend ka ba na hindi namin alam? Tanong ni Mama. Wala ho akong boyfriend. Sagot ko. Wala akong karelasyon na kahit na sino. Paano kang nabuntis? Tanong ni Kiana. Nung nag-camping kami, may malaking lalaki akong nakita. Ayun, may nangyari sa amin. Mahinang sabi ko. Sabay-sabay na napasigaw silang lahat ng, ano? Naiinis naman ako dahil nakakairita yung mga boses nila. Blondie yung buhok ng lalaki na papunta na sa ginto. Dagdag ko pa. Orientissima! Nabuntis ka ng tikbalang. Eksaheradang sabi ni Mama at nag-sign of the cross pa. Keisha naman! Ano bang pinaggagawa mo sa buhay mo? Ma, hindi naman siguro tikbalang yon. Malay mo, tao rin. Yun. Sana. Sabi ko. Tama. Hindi naman totoo ang mga tikbalang kaya't hindi ako magpapadala sa pagiging OA ko rin. Ayokong manalo ang OA kong isip laban sa akin. Yana, tumawag ka ng albularyo. Bilisan mo.
Sabi ni Papa sa kapatid ko. Huwag kang ang OA. Inis kong sabi. Hindi tikbalang nakabuntis sa akin, okay? Malay mo namang may ibang tao pala doon. Walang ibang tao doon, sabi ni Colleen. Keisha, tikbalang talagang ama ng baby mo. Hindi naman ako nakasagot. Mas mauuna pa yatang atakihin ako kaysa mga anak. Jaren's point of view. I still can't forget about that night. Curious ako kung sinong babae ang nagalaw ko. Bigla na lang kasi itong nawala pagbalik ko at hindi ko na nakita pa. Nag-camping kami sa gubat na yun kasama ko ang ate ko at ang asawa nito. Pati na rin ang mga pinsan at kaibigan ko. Naligaw ako hanggang sa nangyari na nga ang ganung pangyayari. Jaren, tulala ka na naman dyan, sabi ni Ate Janice. May problema ka ba? Ate Janice is my half-sister. Anak siya ng mami sa una nitong asawa. Ang ama ko naman ay Russian pero bigla na lang tong naglaho. And now, may bagong asawa si mama at half American na naman. Buti na lang mabait ang stepdad namin at hindi na sinaktan si mami. Baka kasi makolekta na ni mami ang lahat ng lahi kung nagkataon. Dahil sa half Russian ako, ang kulay ng buhok ko ay blondie na papunta na sa color gold. Gusto kong kulayan ng itim pero ayaw ni mami. Ate, may hindi ako sinabi sa iyo nung nag-camping tayo. Sabi ko bago mapahinga ng malalim. Ate, may babae akong nakasalo sa isang mainit na gabi. Ano? Gulat na tanong nito. Nanlaki ang dalawang mga mata nito. Parang luluwa na nga eh. Sabi niya kasi buntisin ko daw siya. Kaya yun, binuntis ko. Mahinang sabi ko. Tarantado ka? Hinila ni ate ang tenga ko kaya't napadaing ako. Matino ka pa bang bata ka ha? Sorry na. Nakangusong sabi ko kaya't binitawan ako nito. Gusto ko nga siyang hanapin eh. Papaano kung nabuntis ko siya? Umambay ito ng sampal kaya't mabilis akong umiwas. Kumuha lang naman ako ng panlinis ng babae eh. Pagbalik ko wala na siya. Sabi ko pa. Hindi kaya engkanto yon? Sabi ni Ate Janice. Jaren, maraming elemento sa gubat na pinuntahan natin. Baka mamaya engkanto yon. Naku, lagot ka talaga. Halika nga sa albularyo. Ate, tao yun, hindi engkanto. Sabi ko. Ang tanda-tanda mo na nagpapapaniwala ka pa sa mga ganun. Sigurado akong tao yung nagalaw ko, okay? Papaano nga kung hindi? Pamimilit nito. Napahinga ako ng malalim. Hahanapin ko na lang siya ate. Kahit naman biglaan lang yung pagbuo ng bata. Gusto ko pa rin panugutan yun. Ayoko magaya sa tatay kong tinakbuhan ako. At saka, nagpakahirap akong gumalaw kaya may karapatan din ako sa bata. Sabi ko. Sinamaan ako ng tingin ni ate kaya't napaayos ako. Hanapin mo talaga yung babae at panagutan mo. Sabi nito. Pero, hihingi pa rin ako ng pangontra sa kakilala kong albularyo. At baka mamaya engkanto talaga yung nagalaw mo. Napaka-OA talaga. Ate, virgin pa yung nagalaw ko. Sabi ko sa kanya. Alam kong tao yun kaya wag kang makipagtalo sa akin. Tumayo ako. O siya, diyan ka na nga. Magpapatulong na lang ako kay Kuya Ronald para mahanap yung babaeng yun. Ayoko kitang kausap. OA ka kasi. Tarantado ka. Hinubad nitong tsinelas niya kaya't mabilis na akong tumakbo palayo. Ilang buwan na rin pero sigurado naman akong maaalala pa ako ng babae. Pero sana lang hindi niya ako mapagkamalang tikbalang dahil sa buhok ko. May usap-usapan kasi na yung mga tikbalang ay may mga gintong buhok. Yung kulay ng buhok ko pa naman malapit sa kulay ng buhok ng tikbalang. Kapag hindi ako nakalala ng babaeng yun, replay ko na lang ginawa naming dalawa para maalala niya ulit. Keisha's point of view. Akala ko kapag nanganak na ako, mababawasan ng chismis na nabuntis ako ng isang tikbalang. Pero hindi pala. Mas lumala pa ang chismis sa akin ng mga walang magawa sa buhay. Epal kasi yung tita kong bungi eh. Ikinalat ba naman sa barangay namin na nabuntis ako ng tikbalang? Meron pa ngang kumalat na ginahasa ako ng tikbalang. Nakakainis silang lahat. Sobrang OA nila.
Mas lumala ang chismis nang mailabas kong anak kong si Kiel. Ang anak ko kasi masyadong rare ang buhok. Hindi kasi plain black ang buhok ng anak ko. May highlights to na parang blondie na konti na lang ay gold na. Ang itsura din ng anak ko ay parang foreigner at sobrang puti nito. Muntik na nga rin akong maniwala na anak siya ng isang tikbalang. Pero malakas naman ang kutob ko na hindi. Wala namang kasing buntot ng kabayong anak ko. At hindi rin naman siya nagtatransform tuwing gabi. Mama! Speaking of my anak, pumasok to na may madungis na itsura. Mama, nanguha ako ng mga bulate. Gawin nating spaghetti. Ipinakita sa akin nito ang mga bulating nakalagay sa plastic. Anak ng tikbalang naman oh. Pinanlakihan ko siya ng mga mata. Itapon mo nga yan, Kiel. O ikaw ang itatapon ko, sige. Kung ano-ano na namang kalokohan pumapasok dyan sa isip mo. Napanguso naman to bago ihagis sa labas yung bulating nakalagay sa plastic. Sabi ni Nene, pwede raw gawing bulate yung spaghetti eh. Sabi nito't ngumuso. Huwag kang naniniwala kay Nene. Alam mo namang palagi kang trip ng batang yun eh. Sabi ko sa kanya, sige na, pasok na sa banyo at maligo ka na. Iahanda ko lang yung damit mo. Sumunod naman agad to. Hindi ko alam kung robot bang anak ko o sadyang masunurin lang. Lahat kasi nang sabihin ko sa kanya sinusunod niya o pinaniniwalaan niya. Mag-aapat na taon pa lamang siya pero mukha na siyang nasa 5 dahil matangkad siya at bibo. Straight pang magsalita. Hinanda ko na sa kamang damit niya bago siya sinundan sa CR. Nakahubad na ito at nangungulangot habang nagpapatulo ng tubig. Mama, palagi rin nilang sinasabing tikbalang daw si papa ko. Nakangusong sabi nito. Sinasabi rin po nilang tikbalang ako. Hindi naman po, 'di ba? Wala naman akong buntot ng kabayo eh. Anak, wag mong pakinggan yung mga nagsasabi sa'yo nun, okay? Inggit lang sila kasi gwapo ka. Nakangiting sabi ko. Ngumiti naman to sa akin pabalik dahilan para makita kong 2 dimples niya sa magkabilang pisngi. Ang gwapo-gwapo talaga nitong anak ko. Ang ganda ng lahi nung nakabuntis sa akin. Kahit anong nilalang pa siya, wala akong pakialam basta't ang gwapo ng anak ko. Pinaliguan kong mabuti ang anak ko at nang matapos ay kagad ko itong binihisan. Lumabas kami ng kwarto at tumambad sa amin ng isang lalaking nasa sala. Andito na naman to. Nakasimangot na bulong ni Kiel. Nandito kasi ang boss kong naliligaw sa akin, si Bryce. Tinapat ko na siyang ayokong magpaligaw dahil focus ako sa anak ko pero masyado siyang consistent. Ayaw ni Kiel kay Bryce. Kasi mayabang daw to at feeling niya ayaw sa kanya ni Bryce. Pumasok na ako pasensya na. Nahihiyang sabi nito bago mapakamot sa ulo niya. Flowers pala para sa'yo. Thank you. Sabi ko bago tanggapin yon. Pasensya na kung hindi naman ako nakapasok wala kasing magbabantay kay Kiel. Isa akong barista sa isang cafe. Ayoko namang isama si Kiel sa trabaho dahil mainipin siya. It's okay, sabi ni Bryce. May dala pala akong pagkain. Merienda tayong 3? Ayoko, baka may gayuma pa yung pagkain mo. Masungit na sabi ni Kiel. Kakainin ko na lang yung gawa ni Lola na macaroni. Bumitaw sa akin si Kiel at agad dong nagtungo papasok ng kusina. Nanghingi naman ako agad ng pasensya kay Bryce. Sa edad kong to, umaasa na akong wala nang magmamahal sa akin pero biglang sumulpot itong si Bryce at sinabing nabighani siya sa akin. Gwapo naman si Bryce kaso nga lang mayabang talaga siya eh. Upo ka muna Bryce, kukuha lang ako ng plato at inumin. Sabi ko sa kanya. Binaba ko yung bulaklak sa isang gilid bago ako magtungo sa kusina. Nadatnan ko rin ang anak kong nakasimangot na kumakain. Bad yung ginawa mo kanina Sabi ko sa kanya. Bad rin naman po siya sa akin eh. Nakangusong sabi nito. Alam mo po ba? Nisasabi niya rin kayang anak ako ng tikbalang. Mas gwapo pa nga ako sa kanya eh. Sabi mo gusto mo ng papa. Paano ka magkakaroon ng papa kung masungit ka? Sabi ko sa kanya. Yun na nga po Gusto ko ng papa pero lolo ko ang hinahanap mo po. Sagot nito. Hindi ko naman maiwasang matawa dahil sa binibigkas niya.
Paano ba ako maiinis kung ganito kabibong anak ko? Alam ni Kiel na wala siyang papa at hindi naman siya namimilit na hanapin namin. Wala rin naman kasi akong mahahanap dahil hindi ko rin naman kilalang papa niya. Alam kong minsan naghahanap siya ng kalinga ng ama. Kaya tuwang-tuwa siya kapag nilalaro siya ng mga ninong niya at ng tito at lolo niya. Anak! Parehas kaming nagulat ni Kiel dahil sa biglaang pagsulpot ni mama. Hingal na hingal pa ito. Ma, napano ka ba? Tanong ko. Ang alam ko'y nasa palengke siya dahil may tinda siya ngayon. Hindi ito sumagot at basta na lang akong hinawakan sa kamay at hinila palabas ng bahay. Magtatanong pa sana ako pero natigilan ako nang makitang isang lalaking nakasandal sa isang gray na sasakyan. Pinalilibutan to ng mga kapitbahay naming tsismosa. Nakasuot to ng white t-shirt at black pants. Medyo fitted ang t-shirt nito kaya't pumuputok ang muscles niya. Malaking tao to na may maputing kutis. Gwapo ito pero ang nakakaagaw ng atensyon ko ay ang buhok nitong kulay blonde na nahahawig sa kulay ng ginto. At kahawig to ni Kiel. Bigla ay nanumbalik sa aking ala-alang lalaking inaya ko para mabuo si Kiel. Unti-unting nanlaki ang mga mata ko nang may ma-realized. Putik! Hindi nga tikbalang ang tatay ni Kiel. Mahinang bulong ko. Dumako sa akin ang tingin ng lalaki at naglakad palapit sa akin. Napaatras naman ako dahil nagsimulang kumabog ang dibdib ko. Hi! Bati nito sa akin na makalapit siya. Malalim ang boses nito at masarap pakinggan. I'm Jaren. Naaalala mo pa ba ako? Tanong nito. Hindi ako makasagot dahil parang may bumara sa lalamunan ko. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. At lamang ang hiya. Mama! Inaaway ako ni Bryce! Nawalang atensyon namin sa isa't isa nitong lalaki nang may batang lalaking umeksena. Nangingilid ang luha nito pero napawi yun nang makita niya itong lalaki sa harapan ko. Nagpabalik-balik ang tingin ko kay Kiel at dito sa lalaking nagngangalang Jaren. Para ba silang pinagbiyak na bunga? Sino ka naman po? Maangas na tanong ni Kiel kay Jaren bago tumakbo papalapit sa akin. Mama? Sino po yan? Naniningil siya ng utang? Tanong nito sa akin. Hindi ko naman masagot si Kiel. Kisha, yan ba yung ama ni Kiel? Tanong ng kapitbahay naming si Minda. Abay, akala ko ba'y tikbalang ang ama ni Kiel? Ay pesteng mga tsismosa. Masungit na sabi ni Mama. Doon nga tayo mag-usap-usap sa loob para walang mga tsismosa. Binuhat ko si Kiel at pumasok na sa loob. Nakasunod naman sa akin si Mama at itong si Jaren. Bryce, umuwi ka na muna dahil may family meeting kami. Sabi ni Mama kay Bryce. Bumalik ka na lang next year ha? Tumayo naman si Bryce. Binigyan ko lamang siya ng ngiti bago ito tuluyang umalis. Yun! Nawala rin yung pangit. Sabi ni Kiel bago tignan si Jaren. Ikaw po, sino ka? Manliligaw ka rin ba ni Mama? Sunod-sunod na tanong nito sa lalaki. Kiel, behave. Sabi ko sa anak ko. Sabi ni Aling Minda, siya daw ang papa ko? Sabi ni Kiel. Kung malaki tutoy niya, siya nga ang papa ko. Sabi mo kasi kay Ninang Colleen malaki daw ang tutoy ni Papa. Bago pa lumala ang pinagsasasabi ni Kiel ay tinakpan ko na ang bibig niya. Nahihiya na nga ako, mas lalo pang nadagdagan ang hiya ko. Pinanlakihan ko ng mga mata si Kiel kaya't napatahimik na ito. I'm Jaren. Nagsalitang muli si Jaren. Ako yung lalaking inaya mo sa gubat at nakabuntis sa'yo. Ako yung katulong mo sa paggawa sa bata. Walang prenong saad nito. Alam na alam ko na agad kung saan namana ni Kiel ang pagiging straightforward niya. Hindi mo pa rin ba naaalala? Gusto mo bang i-demo ko ulit? Tanong nito. Nag-init ang mukha ko dahil sa sinabi nito. Napatikim naman ako at napaayos ang upo. Okay na, naaalala ko na. Sabi ko. Napangiti naman to. May dimples din ito sa magkabilang pisngi.
Papasa na sila ni Kiel bilang magkambal. Bigla kang nawala. Sabi nito. Kukuha lang ako ng tubig tapos wala ka na. Kaya sabi ni ate baka raw engkanto ka. Sabi naman nila mama, tikbalang daw yung nakabuntis sa akin. Mahina't natatawang sabi ko. Nagpaalam si mama na gagawa lang ng merienda. Ayos na rin yun para hindi ako mahiya sa mga sasabihin ko. Siya ba ang anak natin? Tanong nito habang nakatingin kay Kiel. Wow, he looks like me. Para kaming kambal at nakuha niya rin ang kulay ng buhok ko. Tumango naman ako bago tingnan si Kiel. Kiel, siya yung papa mo. Lapitan mo siya. Sabi ko kay Kiel. Umiling naman to at yumakap sa akin. Mukhang tinablan siya ng hiya. Nahihiya pa siya. Nahihiyang sabi ko kay Jaren. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang ama ng anak ko ay nasa harapan ko na. Huyo talaga sa akin yung lintik na mga nagsasabing na akit ako ng tikbalang. Kaya't nagpabuntis ako rito. Maya-maya lamang ay dumating si mama na may dalang merienda. Inilapag niya ito sa center table bago maupo. Alam kong makikichismis lang siya. Okay lang ho ba kung ibahay ko ang mag-ina ko? Tanong ni Jaren. Napaubo namang bigla si mama. Nanlaki naman ang mga mata ko. Pasensya na ho. Gusto ko lang ho kasing maging close ang anak ko at gusto ko hong makilala pa ang nanay ng anak ko. Sabi pa ni Jaren. Halos taon din po kasi ang nasayang bago ko sila makita. Kung sino-sino po kasi ang natuturo ng mga tao sa akin. Kung sa akin naman ay okay lang naman. Sabi ni mama. Hindi ko lang sigurado kay Keisha. Siya ang tanungin mo. Hindi ko pa sigurado eh. Sabi ko. Baka kasi hindi komportable para kay Kiel. Isa pa, hindi ko pa sure kung mabuting tao ka ba talaga. Loh, mabuting tao kaya ako? Sabi nito. Hindi ako masamang tao. Close my heart, tapon susi. Napatingin ako sa anak kong mahina ako nitong kinalabit. Kumikinang ang mga mata nito na para bang excited siya at may gustong sabihin. Gusto ko po. Mahinang sabi nito. Gusto ko pong makilala ng mabuti ang papa ko. Gusto ko pong makasama rin siya. Mahina lang ang boses ni Kiel pero mukha namang narinig siya ni Jaren dahil kita kong isang kakaibang ngiti sa labi ni Jaren. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa mag-ama. Sa huli, mukhang ako na ang susuko. Napahinga na lamang ako ng malalim bago itango-tango ang aking ulo. Okay, sige. Pumapayag na ako. Mahinahong sabi ko. Pero para lang kay Kiel ha. Walang mangyayaring pagbuo ulit. At baka masapa kita. Parang batang tumango naman si Jaren. Pero kung ikaw ang mag-aaya, game ako. Nakangiting sabi ni Jaren. Sira ulo. Singhal ko sa kanya. Kumain na lang kami ng merienda dahil gutom na ako. Ilang sandali lamang ay lumapit na si Kiel sa kandungan ng ama niya. Mukhang nakiramdam lang siya bago lapitan ng kanyang ama. Hindi ko maiwasang mapatitig sa dalawa. Magkamukhang magkamukha talaga sila. No need na ng DNA test. Bakit ganyan po ang hair mo? Usisa ni Kiel sa ama. Half Russian kasi si Papa. Sagot ni Jaren sa anak. Yung buhok ng lolo mo, ganito. Namana ni Papa mo at mukhang namana mo rin. Napatango-tango naman si Kiel kahit alam kong hindi niya alam yung Russian. Ah, totoo po yung buhok natin? Ibig sabihin wala po tayong lahing tikbalang? Tanong ni Kiel. Sabi kasi ng mga kapitbahay po namin chismosa, tikbalang daw po ako kaya ganitong buhok ko. Pogi kaya ako para maging tikbalang tapos sila mukhang kabayo. Grabe naman maging honest tong anak ko. Napakasakit sa damdamin. Huwag kang makikinig sa kanila. Sabi ni Jaren sa anak. Hayaan mo, hindi ka na nila maaasar dahil nandito na ang pogi mong papa. Napatawa naman si Kiel at nag-thumbs up sa kanyang ama. Mahina naman akong napatawat na pailing na lang. Mukhang ang role ko lang talaga ay iluwal sa mundo si Kiel
Wala man lang kasi siyang nakuha sa akin. Lahat na lang sa ama niya. Jaren's point of view. Finally, I'm with my child now. Grabe, ilang taon ang ginugol ko sa paghahanap dahil ibang tao ang palaging natatagpuan ko. Yung iba, pinapaako pang anak nila sa akin dahil lang sa pera. Nahanap ko lang si Keisha dahil sa isang kaibigan ko. Nagpahanap kasi ako ng list ng mga batang ipinanganak na parang Blondie at doon lumitaw ang anak kong si Kiel. Papa, ang hirap naman pong maglupa sa garden mo. Ang tigas po. Sabi ni Kiel. May hawak tong kutsara at maliit na cup. Mukhang sa kusina pagaling yung kutsara kasi mukhang bago. Anak ka ng tikbalang. Bakit ginawa mong palay ang kutsara? Sabi sa kanya ni Keisha. Diyos mio ka namang Kiel oh. Mukhang mamahalin pa yung kutsara oh. It's okay. Sabi ko. Marami naman akong kutsara sa kusina. Hindi okay yon. Masasanay ang anak mo. Sabi nito. Huwag mong masyadong i-spoilin si Kiel, maliwanag ba? Dapat, alam niya pa rin ang tama at mali. Tumango naman ako. Sige na, papasok na ako sa trabaho. Sabi nito. Kiel, kisa si mama. Mabilis namang lumapit si Kiel kay Keisha at hinalikan to sa labi. Nainggit ako at lumapit din para humalik pero mabilis na umatras si Keisha. Gulat na gulat ako nitong dinuro. Hoy, bakit hahalik ka ha? Singhal nito sa akin. Ay, nakalimutan kong nagsasama lang pala tayo para kay Kiel. Sabi ko bago mapakamot sa ulo. Akala ko kasi mag-asawa na tayong dalawa. Umirap lang to bago nagmamadaling umalis. Malapit lang yung workplace niya sa bahay ko. Kaya't pwede namin siyang puntahan mamaya ng anak namin. Sayang, hindi ka po nakakiss kay mama. Sabi ni Kiel at napailing pa. Lambingin mo po kasi si mama o kaya pakasalan mo po. Soon anak. Tugon ko bago siya buhatin. Gusto mo, dalaw muna tayo kay lola mo? Nandun din sila tita mo at maraming pagkain doon. Siguradong bibigyan ka rin ng pera ng lola mo. Mabilis naman tong tumango. Nakangiting lumabas naman ako habang buhat siya. Nasa kabilang street lang ang bahay nila mami, kaya maglalakad na lang kami. Hindi pa alam ni mami na may anak ako kaya siguradong magugulat yon. Hindi rin alam ni ate na nahanap ko ng babaeng nabuntis ko. 10 minuto ang nilakad ko bago kami makarating sa bahay nila mami. Lahat ng katulong dun ay gulat na gulat habang nakatingin sa batang buhat ko. Anak ko po, proud kong sabi. Dumiretso kami sa loob ng bahay at nakita namin doon ang pamilya ko. Busy si mami at stepfather ko sa paglalaro sa apo nila, na anak ni ate Janice. Mami, dala ko na ang isa niyong apo. Nakangiting sabi ko kaya't napatingin sila sa akin. Nabitawan ni mami hawak niyang bola habang nakatingin sa amin ni Kiel. Gamit ang gulat na ekspresyon. Pati sila ate Janice ay gulat na gulat. Nahanap mo na siya? Gulat na tanong ni ate. At talagang nakabuo ka? May anak ka na? Gulat na tanong ni mami nang makabawi siya sa pagkagulat. Abay, kailan pa? Bakit hindi ko alam, Jaren? Surprise? Patanong kong sabi bago matawa. Biglaan lang din po, mami. Hindi ko rin inaasahan na may mabubuo agad. Masyado pala akong magaling. Parang tatay ko. Napangangapalalo si mami bago nagpalipat-lipat ng tingin sa akin at kay Kiel. Nagkusot-kusot pa ito ng mata. Maya-maya lamang ay bigla itong sumigaw. Nagulat si Kiel at bigla na lamang napayakap sa akin. Pati ang anak ni ate Janice nagulat kaya't napaiyak. Mom, calm down, sabi ni Ann, ang bunso sa amin. Anak siya ni mami at stepfather ko. Tinatakot mo yung bata, oh. Hayop ka, Jaren. Hindi mo man lang sinabi na may asawa ka na. Singhal sa akin ni mami. Ma'am, basta magulong kwento. Sagot ko lang. Isa pa, hindi pa po kami mag-asawa ng mami ni Kiel. Soon po siguro. Napapalakpak naman si mami. Halatang masayang-masaya itong makilalang anak ko. Grabe, little Jaren na little Jaren siya. Sabi ni mami, naiiyak pa. Pati buhok mo nakuha niya.
Pakiramdam ko, nakita ko ulit ang batang Jaren. Proud naman akong napatindig. Ang galing kong mag-shoot. Sure na sure ba namang kamukha ko talaga eh. Mukhang hindi na napigilan ni Mami ang pagkasabik sa apo niya at agad tong kinuha sa bisig ko. Si Kiel naman ay mukhang okay naman at hindi umiyak pero nahihiya naman. Agad nilang pinanggigilan ang anak ko. Tuwang-tuwa sila dahil sobrang gwapo nito. Mukhang nasiyahan naman si Kiel sa papuri dahil mukhang mas nagpapagwapo pa ito. Manang-mana talaga sa akin. Manang-mana sa ama, sabi ni Mami at napailing. Jaren, dito kayo mag-dinner mamaya ha. Gusto kong makilala ang magiging asawa mo. Tumango naman ako. Okay po, tugon ko. Saglit pa kaming nagtagal doon ni Kiel bago magpaalam. Pupunta kasi kami sa mama niya. Hindi pa kasi gaanong sanay si Kiel na ako lang ang kasama niya. Mukhang naiilang pa rin siya. Papa, marami akong pera po, sabi ni Kiel. Bibigay ko kay mama po ito. Siya naman ang bibili ng foods para sa akin eh. Tama yan anak. Nakangiting sabi ko sa kanya bago guluhin ang kanyang buhok. Nag-tricycle kami ni Kiel papunta dun sa shop kung saan nagtatrabaho si Kisha. Medyo matagal-tagal din kasing lakarin yun. Mga 20 minutes, ganun. Hindi niyo man na itatanong pero isa akong engineer. I work from home base dahil inaasikaso ko rin ang sales ng wine shop ng stepfather ko. Paminsan-minsan naman ay nasa office ako kapag malaki talaga ang client. Mukha lang akong hindi stress pero nagsisisi rin ako kuminsan kung bakit ba engineering ang kinuha ko. Marami akong blueprints office ko sa bahay kaya't madalas na nakalak yun. Baka masira mga blueprint ko at bigla na lang ako magbigti. Nang makarating nga ako sa shop kung saan nagtatrabaho si Kisha, ay pumasok kami sa loob. Gulat na gulat ito nang makita kami. Nakapwesto siya sa counter. Mukhang siyang umasikaso ng mga orders. Mama! Kumaway si Kiel sa kanya. Agad inabot ni Kiel ang 5,000 hawak niya. Mama! Para po sa'yo. Pera ko po yan. Saan mo nakuha to? Gulat na tanong ni Kisha sa anak. Nibigyan po ako ng tita ko at tito ko. Sagot ni Kiel. Nibigyan din po ako ni Lolo at Lola. Nibigyan ko po sa'yo kasi ikaw naman ang bibili ng food ko. Tsaka gusto ko po 20 lang pera ko. Ayaw ko po ng ganyan. Hindi ko maiwasang mamangha dahil sa sinabi ng anak ko. Nakakamanghang paraan ng pagpapalaki ni Kisha sa anak naming dalawa. Masyadong matured mag-isip si Kiel para sa edad niyang 3. Dinala ko siya sa bahay nila ma'am. Sagot ko. Ipinakilala ko na sila at gustong gusto nilang anak nating dalawa. Mamaya pa lang dinner, doon tayo sa bahay. Gusto ka kasing makilala ni Mami eh. Nakakahiya, sabi nito. Sure ka bang ihaharap mo ko? Paano kung magtanong ang mami mo? Ano sasabihin mo? Nabigla na lang kitang inayang mag-emehan, kaya't nabuntis ako at biglang nagkaroon ng Kiel? Nakasimangot na tanong nito. Kisha, hinay-hinay muna sa bibig, baka ma-adapt ni Kiel, sabi ko sa kanya. Sorry, sabi nito. O sige na, umuwi na kayong dalawa dahil wala namang kayong gagawin rito. O-order kami, sabi ko. Bigyan mo kami ng 2 milk tea Oreo, tsaka footlong. Binalingan ko ng tingin si Kiel. May gusto ka pa ba anak? Fries po, sagot nito. Fries pa raw, sabi ko kay Kisha. Tumango naman to bago kuhanin ang bayad ko. Hindi ko na kinuha yung sukli. Tip ko na sa kanya dahil maganda siya at baby ko rin naman siya. Naupo kaming dalawa ni Kiel sa isang upuan na malapit sa counter. Saglit kami naghintay bago dumating ang order namin na si Kisha na rin ang nagdala. Kain kang mabuti baby ha, sabi ni Kisha kay Kiel. How about me? Hindi mo man lang ba ako lalambingin? Nakangusong tanong ko. Ngumiwi lang to at umirap sa akin. Sungit? Pero ang ganda-ganda talaga niya. Bumalik na ito sa trabaho at tahimik lang kami ni Kiel na kumain. Maya-maya lamang ay may lumapit na lalaki kay Kisha. Umahar ko naman ang isang kilay ko habang nakatingin sa lalaki. Sa gesture nito, alam ko na agad na may gusto siya kay Kisha. Papa,
Yan yung nanliligaw kay mama. Sabi sa akin ni Kiel. Ayaw ko dyan kasi po mayabang siya at ayaw niya rin sa akin. Gusto niya si mama lang makakasama niya. Hayaan mo, pangako ni Papa na hindi sasagutin ni Mama yang manliligaw niya. Sabi ko, ako lang nararapat sa mama mo, hindi ba? Opo, sagot ni Kiel at tumango pa. Sa'yo lang po ako boto, Papa. Bagay na bagay ka nga po kay Mama Tapos, pogi ka pa tsaka po love mo po ako. Napangiti naman ako at nakipag-appear sa aking anak. Sisiguraduhin kong akong mananalo sa puso ni Kisha. Maghapon nga kami ni Kiel doon sa trabaho ni Kisha. Hindi naman kami nainip dahil nag-enjoy kaming sirain ng diskarte ng manliligaw ni Kisha. Naiinis naman yata si Kisha at panay ang sama ng tingin sa amin. Kaya nagiging behave kami bigla. Let's go? Aya ko kay Kisha nang makapagbihis na ito. Tumango lang ito bago buhatin si Kiel. Ako sanang magbubuhat kay Kiel kaso ayaw ni Kiel. Mukhang gustong magpalambing sa mama niya. Nag-tricycle kami pa uwi dahil nga medyo malayo-layo. Nagpadiretso kami sa bahay nila Mami para hindi na kami maglakad pa. Bakit dito agad? Hindi pa ako nakakapagpalit. Sabi ni Kisha at pinanlakihan pa ako ng mga mata. Uy, nakakahiya yung itsura ko, ano ka ba? Anong nakakahiya sa pagiging maganda mo? Tanong ko. Kisha, ang ganda-ganda mo kaya? You're perfect, okay? Sigurado akong magugustuhan ka nila Mami. Maniwala ka sa akin. Iiyak talaga ako kapag hindi. Sabi nito. Just trust me, okay? Malambing kong sabi bago siya hawakan sa kamay. Naglakad kaming dalawa papasok sa loob ng magkahawak ang kamay. Nadatnan namin si Tito sa sala at yung asawa ni Ate Janice. Kasama nila si Kurt, anak ni Ate Janice. 5 years old na si Kurt. Mas matanda siya kaysa kay Kiel. Sila Mami? Tanong ko. Oo nga po pala, si Kisha, asawa ko. Anong asawa? Mahinang tanong ni Kisha sa akin bago ko mahinang kurutin. Hayaan mo na, magiging asawa na rin naman kita Natatawang sabi ko. Bago pa siya makapagreklamo, iginiya ko agad siya papuntang kusina. Si Kiel ay nagpaiwan sa sala para makipaglaro sa kanyang pinsan. Mami, nandito na po kami. Masiglang bati ko. Nadatnan ko sila ni ate na naghahain sa hapag. Napatigil naman sila't napatingin sa amin ni Kisha. Hello po. Sabi ni Kisha at ngumiti sa kanila. Ikaw ba si Kisha? Nakangiting tanong ni Mami at tumango naman to. OMG! You're so pretty, Iha. Mabutit na isipan mong patulan tong anak ko. Inagaw bigla sa akin ni Mami si Kisha. Ine-enjoy ko pa nga ang pag-holding hands naming dalawa Chinika agad ni Mami ang mama ng anak ko. Napa-cross arms naman ako at napasandig sa pinto. Habang nakangiting nakatingin sa kanilang tatlo. Oh wow, how I love this view. Tatlong babaeng importante sa akin ang masayang nag-uusap-usap mismo sa aking harapan. Ilang sandali nga lang ay pinatawag na sa akin ang lahat. Naupo kaming lahat at sabay-sabay nang kumain. Mama, sabi ni Kuya Z, magkakaroon na siya ng kapatid. Biglang nagsalita si Kiel. Ako, kailan ako magkakaroon ng kapatid? Napaubo naman kaming sabay ni Kisha dahil sa sinabi ng anak namin. Anak ng tokwa, pabigla-bigla naman Oo nga, ang ganda-ganda pa naman ang lahi nyo. Sabi ni Ann. Carry pa yan ng 10. Hinay-hinay na muna, mahina ang kalaban Natatawang sabi ko bago lingunin si Kisha na namumula ang buong mukha. Siguro, isa lang muna ulit para naman mababy pa rin namin. Sinamaan naman ako ng tingin ni Kisha pero napabungis-ngis lamang ako. Wala pa sa plano namin yun Mabilis na sabi ni Kisha at umiling. Hindi naman po ganun kalalim ang relasyon namin ni Jaren. Kumbaga, co-parenting lang po kami kay Kiel. No pressure, Iha. Sabi ni Mami at ngumiti. Pero sana, ma-in love kayo sa isa't isa, kahit pa abnormal yung pangalawa kong anak.
Nagtawanan silang lahat kaya't napasimangot na lang ako. Aping-api na ako sa pamilyang to. Oras na siguro para bumuo ko ng sarili kong pamilya. Keisha's point of view. Okay naman ang pagsasama namin ni Jaren bilang magulang ni Kel. Kaso minsan nakakapikon siya. Mas lalo kong nakilala si Jaren. Mabait siya't maalaga pero mahilig siya mambuisit. Day off ko ngayon at mabuti na lamang ay wala siya sa bahay dahil may importanteng client daw ito sa office nila. Baka raw mga tanghali ang balik niya. Sana nga gabi na eh. Ang clingy rin masyado ni Jaren minsan. Nasasanay na lang ako eh. Nararamdaman ko nga rin parang nahuhulog na ako sa kanya. Pero syempre pinipigilan ko naman kasi ayoko masaktan ulit. Pero kung sa kama ako masasaktan, go lang. Char! Mama! Napalingon ako kay Kel na parang iiyak na. Naisipan ko na lang maglinis ang bahay at itong si Kel naman ay hinayaan kong maglaro. O bakit? Tanong ko sa kanya. Napansin kong parang kulay asul na paint sa kamay nito. Ano bang nangyari dyan sa kamay mo? May ginalaw ka ba? Tuluyan na itong umiyak na parang takot siya. Agad ko namang binitawan ang hawak kong basahan at agad siyang dinaluhan. Bakit ba? Alalang tanong ko. Mama, lagot po ako kay Papa. Umiiyak na sabi nito. Lalayas na lang po ako dito. Ha? Bakit ba? Takang tanong ko. Sabi po kasi ni Papa, bawal masira yung drawing niya sa office niya. Kaso po nasira ako. Sagot nito at dahilan para matigilan ako. Sorry Mama, inaabot ko yung picture po tapos biglang tumapon yung tubig na blue. Ay, patay nga tayo dyan. Siguradong pati ako malalagot dahil pinabayaan ko si Kel. Binililan ko naman siyang magpumasok sa office ng papa niya kaso makulit siya eh. Huwag ka nang umiyak. Ililinisin na lang ni Mama ha? Sabi ko bago punasan ang luha niya. Huwag mo nang alalahanin yon. Tumango naman ito. Inilapag ko siya sa sofa at kinuha ang Chucky sa ref. Kinuha ko yung panglinis ko bago ako magtungo sa office ni Jaren. Napamura na lang ako nang makita ang parang blue na ink na nakakalat sa blueprint ni Jaren na nasa lamesa. Halos hindi ko na makilala ang blueprint. Napakamot ako sa ulo ko bago yun ligpitin. Kinuha ko yung blueprint at dinala sa labas. Mabuti pang sabihin ko kay Jaren agad para hindi na magtagal pa. Pagkatapos kong maglinis ay naisipan ko nang magluto ng tanghalian dahil anong oras na rin. Medyo lutang ako habang nagluluto. Iniisip ko kasi yung galit ni Jaren. Baka mapalayas talaga kami. Mahirap pa namang gumawa ng blueprint. Mama, nandito na po si Papa. Sabi ni Kel at agad na yumakap sa binti ko at nagdago. Mama, nahihiya po ako kay Papa tsaka po, takot po ko. Parehas lang tayo anak. Sabi ko't napahinga ng malalim. Pinatay ko ang kalan bago nagtungo sa sala. Nandoon si Jaren na mukhang masayang masaya. Baby Kel, come here kay Papa. Pagtawag nito sa anak. Umiling si Kel at mas lalo lamang nagtago sa likuran ko. Napakunot noon naman bigla si Jaren. Kamusta pala yung meeting? Pag-iiba ko ng usapan. Approve na ang kontra ko sa client at bukas, ibibigay ko na yung blueprint na natapos ko. Sagot nito bago tumingin kay Kel. Kel, what's wrong? Bakit ayaw mo kay Papa? Tanong nito sa anak. Jaren, may malaking kasalanan kami. Mahinang sabi ko. Pasensya na agad Jaren. Hinayaan ko kasing maglaro si Kel. Akala ko kasi hindi siya papasok sa office mo. Why? Tanong nito. Kinuha ko yung nakatuping blueprint na nasira dahil sa ink at ipinakita sa kanya. Nakita ko kung papaano itong natigilan. Sorry, sabi ko. Biglang umiyak si Kel. Pakiramdam ko tuloy ay maiiyak na rin ako dahil sa kaba. Sorry po. Umiiyak na sabi ni Kel. Niaabot ko yung picture tapos po biglang natapon yung water na blue eh.
Sorry, Papa. Ang likot-likot ko po kasi. Binuhat ko si Kiel at hinaplos-haplos ang likuran nito. Grabe ng hagulgol nito. Hey, it's okay. Maamong sabi ni Jaren sa kanya. Kinuha nito sa akin si Kiel. Hindi naman galit si Papa, kaya huwag ka nang umiyak. Wala ka naman pong kasalanan. Kasalanan din ni Papa yon kasi hindi niya tinakpan yung ink. Kaya pa namang ulit gumawa ni Papa ng ganito eh. Kaya huwag ka nang umiyak, okay? Hindi na po mauulit, Papa. Sabi ni Kiel. Kiel, kahit ilang blueprints pang masira mo, hindi magagalit si Papa sa'yo, okay? Malambing na sabi ni Jaren sa anak. Tahan na po at baka hikain ka niyan. Promise, hindi galit si Papa. Medyo kumalma naman si Kiel. Nakahinga naman ako bigla ng maluwag at hindi ko na rin maiwasang maluha. Kasi naman, ang soft-soft niya sa anak namin. Ang iniisip ko talagang magagalit siya ng sobra kasi parang kalahati na ng buhay ng mga engineers ang blueprint nila. Hey, don't cry. Hinila ako ni Jaren at niyakap. Wala kayong kasalanan, okay? It's my fault. Nagigilty rin ako kasi hindi ko binantayan si Kiel. Ang alam ko naman kung gaano siyang kakulit. Sabi ko bago punasan ang luha ko. Hindi rin naman ako marunong mag-drawing. Kaya wala na akong nagawa. Natawa naman to. It's fine. Sabi nito at ngumiti. Gagawin ko nilang ulit mamaya. Saglit ko lang naman to. Tumango naman ako. Nag-aya na si Jaren sa kusina dahil excited raw siyang kumain ng luto ng asawa niya. Sus, niwala nga kaming label na dalawa. Kung hindi lang ako guilty talaga nasuntok ko siya sa kalandian niya. Ang sarap naman ng luto ni Mrs. Sabi ni Jaren at ngumiti sa akin. Ito ang dahilan kung bakit excited akong umuwi kanina eh. At saka gusto ko na rin makalaro ang anak natin. Ang daming pagkain kanina sa meeting pero hindi ako kumain para marami akong makain dito sa bahay. Baliw ka, pwede ka namang kumain dun tapos kumain ka rin dito sa bahay. Sabi ko sa kanya, wag mo nang ulitin yun ha, mamaya magkasakit ka pa dahil sa ginagawa mo. Opo, sagot nito na parang bata. Pagkatapos kumain, ay ako nang naghugas. Gusto pa nitong siya maghugas pero hindi ko na siya hinayaan dahil alam kong pagod siya. Gagawin ko lang ulit yung blueprint sabi ni Jaren. Doon muna kami ni Kiel sa office Tumango ako bago balingan si Kiel na kumakain ng ice cream. Kiel, wag kang malikot ha. Importante ang work ni Papa mo kaya't mag-behave ka. Sabi ko sa kanya at tumango na ito. Binuhat ni Jaren ang anak bago sila lumabas ng kusina. Pinagpatuloy ko naman ang ginagawa ko. Nang matapos ay naisipan ko munang maligo dahil medyo maasim na ako. Saglit lang ang ginawa kong pagligo dahil wala na rin naman akong abubot sa katawan ko. Akmang magtutungo ako sa opisina ni Jaren pero natigilan ako nang makita ang guard ng bahay. Kasunod si Bryce. Bryce, bakit ka nandito? Gulat kong tanong. Bawal ba? Tanong nito. Hindi naman. Tugon ko lang. Hindi naman kaso hindi ko naman to bahay. Bahay to ni Jaren. Hindi ko pa siya pinapapasok at pinapaupo pero umupo na agad to. May pambili ng mamahaling gamit pero walang manners. Bryce, nag-usap na tayo hindi ba? Let's just be friends. Sabi ko bago mapahinga ng malalim. Mas bata ka sa akin. Kaya alam kong makakahanap ka pa rin ng babaeng para sa'yo. Hindi ako yun, Bryce. Keisha, wala namang masama kung susubukan natin, hindi ba? Sabi nito bago hawakan ang aking kamay. Keisha, you know how much I love you. Ang tagal ko nang naghihintay sa'yo at marami na rin akong nagastos sa'yo. Kaya wag mo akong pahintuin. Napakunot noon naman ako dahil sa sinabi nito. Sinusumbatan niya ba ako? Aba, ako itong ayaw magpaligaw pero insist siya ng insist. At kung ano-ano pang dinadala kahit wala akong sinasabi. Isa pa, hindi ka naman papatulan ng ama ng anak mo eh. Kaya ako na lang ang piliin mo. Ibigay mo yung anak mo sa ama niya at magsama na tayong dalawa. Dagdag pa nito. Hibang ka ba? Inis kong tanong sa kanya.
Anong tingin mo sa anak ko? Manika na basta-basta na lang ipamimigay? Bryce, pwede ba umalis ka na bago pa mag-init ang ulo ko sa'yo? Kung sinusumbat mo yung mga binigay mo sa akin kahit wala naman akong sinabi, babayaran ko. Ang yabang-yabang mo na. Inis na sabi nito. Ganyan ka ba porket mayaman ang nakabunti sa'yo? Ugali mo na siguro talagang manghunting ng mga lalaking mayayaman. Masyado kang nagmamalinis. Gold digger ka naman. Nabigla ako sa sinabi niya't nagulantang. Hindi ko lubos maisip na sasabihan niya ako ng ganoong bagay. May ilalala pa palang ugali niya. Hoy, tantado ka. Dumating bigla si Jaren at kinuwelyuhan si Bryce. Ano sinasabi mo kay Keisha? Gusto mo bang umuwing wala ng ulo ha? Totoo naman piniperahan ka lang yan. Inis na sagot ni Bryce. Isang suntok ang ibinigay dito ni Jaren, kaya't napaupo si Bryce. Susuntok pa si Jaren pero inawat ko na. Ako ang sumuntok ng malakas kay Bryce kaya't knockout ito. Tinawag ko na rin ang guard at pinakaladkad ng lalaki. Binilin ko rin na iwan na lang sa labas. Kunwari lasing na nakipag-away ang datingan nito. Ayos ka lang ba? Alalang tanong ni Jaren bago ko balingan. Sinuri pa ako nito ng mabuti. Sinaktan ka ba niya? Tell me baby. Hindi ako sinaktan. Sagot ko. Pero mukhang ikaw ang masasaktan ko kapag hindi mo ako tinantanan sa kakatawag mo ng baby sa akin. But you're my baby. Nakangiting sabi nito. Bago pa ako mahulog sa mga ngiti niyang nakakaakit, ay inirapan ko na siya at tinalikuran. Ngumiti lang ako nang makatalikod sa kanya para hindi niya mahalata. Si Mama? Nikikilig. Bungis-ngis na sabi ni Kiel habang nakaturo sa akin. Hindi ko naman inaasahang nasa likuran ko pala siya. Pinanlakihan ko siya ng mga mata pero mas lalo lamang itong nang asar. Napatili na lamang ako nang bigla akong buhatin ni Jaren na para bang bago kaming kasal. Jaren, ibaba mo nga ako. Sabi ko't pinanlakihan siya ng mga mata. I love you my baby. Sabi nito't binigyan ako ng isang makahulugang ngiti at tingin. Parang hinaplos ang puso ko habang nakatingin din sa kanya. Nag-init din ang mukha ko kaya't mabilis akong umiwas ng tingin. Mama at Papa ko! Naibaba ako ni Jaren nang biglang lumapit sa amin si Kiel. Hinila kami ni Jaren sa sofa at parehong kinandong. Shucks! Ito na bang mala fairy tale kong kwento? Anong kasunod nito? Kasalan na ba? Lord, kailangan ko lang ba talagang manghila ng lalaki sa gubat at ayangin makapagtsuktsakan para lang maranasan ko ang princess treatment? Mahal ko kayong dalawa, sabi ni Jaren at lalo pang hinipit ang yakap sa bewang namin ni Kiel. Promise ko na magiging mabuting papa't asawa ko. Asawa? Bay kailan pa kita naging asawa? Kunwaring masungit kong tanong sa kanya. Ngayon, sagot nito't ngumisi. Huwag nang umangal at baka kapag nagtampo ko, masundan agad ng lima si Kiel natin. Sinamaan ko siya ng tingin pero nagpakyut lamang to. I love you, Mama and Papa ko. Masayang sabi ni Kiel at binigyan kami ng tig-isang halik ni Jaren. Napangiti naman ako at pinanggigilan din siya ng halik. Bakit naman siya lang ang may kiss? Dapat ako rin. Parang batang sabi ni Jaren. Baby, I need a kiss too. Pagod si hubby mo. Kailangan niya ng energy. At ang kiss mo ang energy niya. Kapag sinuntok ko yung nguso mo, mas lalong mawawala yung energy mo. Banta ako sa kanya. Umisi lang ito't mas lalong nagpa-cute. Ano bang trip niya? Konti na lang. Ngingiti ng kifi ko at maglalaway dahil sa kalandi ang taglay niya. Malandi rin kaya tong kifi ko. Isa lang ha, sabi ko sa kanya. Mabilis naman tong tumango. Konti na lang sana'y mahahalikan na niya ako. Pero biglang humarang si Kiel. Ang ending, si Kiel ang nahalikan niya. Tawang-tawa naman si Kiel habang si Jaren ay parang batang nanlulumo. Wala na. Mahal ko na rin yata itong lalaking may malaking kargada na pinagkamalang tikbalang ng lahat. Jaren's point of view. Ang ganda ng gising ko. Mag-ina ko ba naman ang bubungad sa akin eh. Tulog na tulog pang mga ito at naghihilig pa.
Parehong-pareho ang ayos silang dalawa kaya't napabungis-ngis na lang ako. Masaya ako dahil komportable na sa akin si Keisha. Mukhang nagmamahala na talaga kami. Hindi pa niya sinasabi pero feeling ko lang. Asyumero ko eh. Nakatitig lamang ako sa dalawa hanggang sasabay silang magising. Nakasimangot ang dalawa habang nagkukusot ng mata nila. Papa! Sabi ni Kel at agad yumakap sa akin. Good morning, Kel. Bati ko sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Hindi ito kumibo. Mukhang nagmumuni-muni pa siya at nag-a-adjust mula sa pagkagising. Good morning, baby. Bati ko kay Keisha. Hindi ito sumagot. Lumapit lang din to sa akin at parang batang yumakap din. Natawa na lamang ako habang yakap-yakap ang dalawang baby ko. Halos ilang minuto rin silang nasa ganoong posisyon bago bumalik ang mood nila. Good morning! Bati ni Keisha sa akin at hinalikan ako. Nagulat pa ako pero hindi kalaunan ay napangiti na lang ako. Grabe naman ang morning ng baby ko. Sana ganito na lang palagi. Baba na tayo. Nakangiting sabi ko sa kanila. Bumangon na kami. Siyempre nagmumug muna kami bago dumiretso sa kusina. Dahil nandito na si Nanay Beth, may almusal nang nakahanda sa lamesa. Naupo na lang kami't nagsimulang kumain. Papa, pupunta po ako kay Kuya Z. Sabi ni Kel. Magraralo po kami sabi ni tita eh. Napatango naman ako. O sige, kami naman ni mama mo magde-date. Sabi ko. Tumango naman si Kel na para bang sang-ayon sa desisyon ko. Pagkatapos kumain ay pinaliguan ko na si Kel. Saktong matapos siya ay dumating si Ate Janice, kasama ang asawa niya. Kami nang bahala kay Kel, sabi ni Ate Janice. Enjoy kayong dalawa sa kung ano man ang gagawin nyo. Kel, wag magkukulit doon ha. Bili ni Keisha sa anak namin. Wag ding mga away. Opo, sagot ni Kel at tumango pa. Umalis sila Kel kaya't naiwan kami ni Keisha. Hinarap ko agad si Keisha at niyakap. Let's have a date, baby. Malambing na sabi ko sa kanya. Tumango naman to bilang pagsang-ayon. Dahil doon, nagsimula kaming gumayak. Siyempre hindi pa kami sabay maligo sa iisang banyo. Baka bigla akong magkaroon ng black eye kapag nagkataon. Pagkatapos kong mag-ayos ay pinainit ko munang sasakyan. Sakto namang bumaba si Keisha. Nakasuot to ng pink na dress na bumagay sa kanya. Ang ganda mo, nakangiting sabi ko. Mas lalo mo kong binabaliw sa iyo, Keisha. Kaya nga patay na patay ka sa akin eh. Natatawang sabi nito. Inaya ko na siyang umalis para mas ma-enjoy naming dalawa. Pinaghandaan ko talaga ang araw na ito. Alam kong aayain ni Ate Janice si Kel sa kanila kaya't nagpa-reserve ako sa isang garden hotel. Magandang garden siya na malawak at may iba't ibang activities. Tapos yung hotel niya is nasa taas ng puno. Parang treehouse, ganun. Maganda ang pagkakagawa. Kaibigan ko kasi ang gumawa at may-ari. Tumulong ako kaya't may discount ako. We're here. Nakangiting sabi ko nang makarating kami sa garden. Bumaba kami at kita ko agad ang pagkamangha sa mukha ni Keisha. Hinawakan ko ang kamay niya at iginiya siya papasok sa loob. Ang ganda rito. Nakangiting sabi niya. Isa ako sa mga tumulong sa paggawa nito. Nakangiting sabi ko. Ang galing mo naman. Manghang sabi niya. Hindi na ako magtataka kung bakit ang ganda ng pagkakagawa mo sa anak natin. Natawa naman ako at inilapat ang aking kamay sa kanyang bewang. Iginiya kami ng staff sa tutuluyan namin. Mas lalong namangha si Keisha nang makita ang kwarto namin. May mini elevator pa yon kaya't hindi na kailangan pang umakyat sa hagdan. Uy, ang ganda rito, sabi niya at paupong tumalon sa kama. Gusto mo bang tignan pa ang mga activities dito? Nakangiting tanong ko at tumango naman siya. Bumaba ulit kami at gumala sa garden. May zipline at may swimming pool din. Kaso wala kaming dalang damit kaya't hindi kami makakapag-swimming. Nakadress din si Keisha kaya't hindi pwede sa zipline. Inaya ko na lang siyang umakyat sa malaking pugad ng ibon kung saan pwede kaming umupo at matatanaw namin ang kabuuan ng garden. Thank you sa pagdala sa akin dito, nakangiting sabi ni Keisha.
Ang saya-saya ko ngayon, Jaren. Salamat dahil palagi mong pinararamdam kung gaano ako kahalaga at kung gaano mo ako kamahal. Thank you for everything, Jaren. I love you. You love me? Gulat kong tanong. Nang aakit ka kasi, kaya't hindi ko na napigilan. Sagot niya bago kurutin ang pisngi ko. Napangiti naman ako habang nakakagat sa ibabang labi ko. Inilapit ko ang mukha ko sa kanya at pinagdikit ang labi naming dalawa. Tumugon naman to sa halik ko. Naging intense kami't hindi napapansin na babagsak na kami sa upuan. Natawa kaming dalawa nang lumaga pa kami sa sahig. Tumatawang tumayo kami pero parehas kaming natigilan nang may makitang may couple na nakatingin sa amin. Nahihiyang umalis kami ni Keisha at bumalik sa room namin. Naandun na yung mga pagkain namin. Sinunod talaga ng kaibigan ko mga bilin ko. Let's eat, baby. Nakangiting sabi ko bago lagyan ng wine ang baso namin. Ngumiti lang to at nagsimula ng kumain. When is our wedding? Tanong ko na ikinabigla nito. Wedding? Agad-agad? Natatawang tanong nito. Malay mo, bigla pang magbagong isipan mo. No baby, I'm serious about you. Sabi ko, kung gusto mo magpakasal na tayo ngayon din eh. Kung kailan mo gusto, Mr. Lorenzo, game na game ako. Nakangiting sabi niya. Okay, Mrs. Lorenzo. Tugon ko. Pagkatapos kumain ay parehas kaming nahiga sa kama. Magkayakap kami. Ipinaramdam ko talaga sa kanya kung gaano ko siyang kamahal sa pamamagitan ng yakap ko. Masaya akong naligaw ako nung time na yun at inaya mo. Natatawang sabi ko. Ayos lang na napagkamalan mo pa akong tikbalang. Nakilala naman kita. Sus, ang swerte mo nga dahil inaya kita eh. Nakangising sabi niya. Muntik na nga rin ako maniwala noon na isa kang tikbalang. Yung mga kapitbahay ko kasi at sila mama masyado ring OA. Natawa lang ako bago siya halikan sa noo. Let's sleep and enjoy our date more. Sabi ko bago pumikit. Ngayon lang kita na solo kaya't susulitin ko na. Talagang tulog lang ba ang gusto mo? Nakangising tanong nito. Baby, wag mo kong hamunin. Kung alam mo lang kung gaano katigas tong alaga ko. Ayoko lang magpadala at baka bumagsak tong kwarto natin dahil sa sobrang pagkasabi ko sa'yo. Bulong ko bago kagatin ng tenga. Behave baby, okay? Mamaya ka magganyan kapag nasa bahay na tayo. Natawa lamang to bago ko yakapin ng mahigpit. Napangiti na lang ako at di namang masarap niyang yakap. Sana naman ay kumalma ang kaibigan ko. Ayokong makasira kapag nagkataon. Keisha's point of view. Ang dami naming ginawa ni Jaren sa date namin at ito na yata ang pinaka-memorable na nangyari sa buhay ko. Ipinaramdam talaga sa akin ni Jaren na akong prinsesa niya. Masaya niya akong pinasaya at ang sarap sa pakiramdam ng ginawa niya. Gusto ko sanang subukan yung zipline at iba pang activities kaso sa susunod na lang dahil mali ang outfit ko. Thank you for this memorable moment, Jaren. Nakangiting sabi ko habang nasa biyahe kaming dalawa. You deserve a special award later. Really? Kumikinang ang mga matang tanong nito. Isang naughty smile naman ang ibinigay ko sa kanya bago itango ang aking ulo. Napansin kong medyo bumilis ang andar ng sasakyan namin kaya't natawa ko. Pero bago dumiretso sa bahay, nag-drive-thru muna kami dahil wala pa kaming kain. Isa pa, pasalubong na rin namin para kay Kiel. Nang makarating sa bahay ay wala pa pala si Kiel. Dumiretso agad ako sa kwarto para magpalit. Kaso, sumunod si Jaren dalang pagkain namin. Hintayin mo na sa babang anak natin at baka pauwi na yon, sabi ko sa kanya. Baby, I need my reward now. Nakangusong sabi niya. Please? Napatitig ako sa mukha niyang nagsusumamo. Ang titig ko'y bumaba sa pagitan ng hita niyang may nakaumbok na. Okay. Ibinaba ko ang dress ko sa harapan niya, kasabay ng bra at panty ko. Nakahubad na ako sa harapan niya. Come here, lasapin mo na ang reward mo. Ibinaba nito ang pagkain at mabilis na lumapit sa akin.
Sinapo nito ang magkabilang dibdib ko at agad inangkin ng aking labi. Napapapikit naman ako at nilasap na lamang ang ipinararamdam niya sa aking ligaya. Dinala ko ni Jaren sa kama at doon pa mas lalong pinaligaya sa pamamagitan ng kanyang labi. Ay putik! Gulat kong sambit nang may maramdaman akong mainit na likido sa aking pechay. Si Jaren, binubuhusan ng gravy ang pechay ko. Gulat na gulat ako habang nakatingin sa kanya. Jaren! Gulat kong sabi. Ngumisi ito sa akin at binuksan pang isa. Ibinuhos naman niya yun sa dibdib ko, pababa sa aking tiyan. You're my fried chicken for tonight. Dinilaan nito ang gravy sa buong katawan ko. Napakapit na lamang ako sa kanyang buhok sa kanyang ginawa. Daig pa niyang aswang sa galing niyang dumila. Putik, dila pa lang yan ah. Dila pa lang, kita ko na agad yung manok ni San Pedro. Maya-maya lamang ay nanginig ang mga hita ko. Naghubad na si Jaren at napalunok ako nang makitang alaga niyang galit. Mas malaki pala ito sa maliwanag. Be ready baby, sabi nito't pumwesto. Walang sabi-sabi niyang pinasok ang kuweba ko. Ayun, wasak ang pechay. Nadiligan nga, wasak naman. Ang laki ba naman ng mga rasyan eh. I miss this, sabi ni Jaren habang sumasayaw. Mabilis ang naging galaw ni Jaren habang parehas naming inaabot ang rurok ng kaligayahan. Mabilis akong tumayo at tumakbo papunta sa CR. Nanginginig pa ako at pagod pero carry naman. Naligo na ako dahil ang lagkit ng katawan ko. Lumabas ako ng CR at naabutan ko ang mag-amang nag-uusap. Hindi ko na sila pinansin at nagsimula nilang magbihis. Papa, bakit walang gravy yung chicken ko? Tanong ni Kiel. Muntik na akong masami dahil sa tanong nito. Napatingin ako kay Jaren na mahinang tumatawa. Nakatingin to sa akin na may naglalarong ngisi sa labi. Hindi nakakuha si Papa eh, sagot ni Jaren sa anak. Sus, ang sabihin mo inubos mo sa katawan ko. Ako ba naman ang ginawang fried chicken? Hi baby, I missed you. Malambing kong sabi kay Kiel at hinalikan to. Kamusta ang araw mo? Nagsimula na itong magkwento. Tahimik lang kaming nakikinig ni Jaren sa kanya habang kumakain. Inaantok na rin ako dahil napagod ako sa jugjugan. I love you, sabi ni Jaren at hinalikan ako sa labi. I love you also Kiel, sabi nito sa anak namin at hinalikan din to. Sobrang saya ko dahil dumating kayo sa buhay kong dalawa. Promise ko na ibibigay kong lahat ng pangangailangan niyo at aalagaan ko kayong mabuti. I love you too, Papa ko, sabi ni Kiel at binalingan ako. I love you too, Mama ko. Super saya ko po kasi kayo ang magulang ko. Masaya rin kami ni Papa mo dahil ikaw ang anak namin. Mahal ko kayong dalawa kahit minsan. Tandem pa kayo para inisin ako. Tugon ko at ninitian silang dalawa. Hindi man sadyang nangyari sa amin ni Jaren nung una at hindi man sadya ang pagsilang ni Kiel, pero never akong nagsisisi. Masaya ako noon sa naging kalandian ko at sobrang saya ko na nang dumating silang dalawa sa buhay ko. Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-camping na kayo para makakilala ka ng forever mo. Kaso, baka naman totoong tikbalang nang mapunta sa'yo. Kaya't ingat-ingat na lang. Joke lang. Wakas.